Which car, Joy? The black car, the Mitsubishi there. This one there? Yeah. That one? Yeah, okay, someone was found dead this morning. found dead inside the car. Yeah. Like this morning when we came out, Okay. everything was covered. Like they put blankets and everything all over the car so nobody sees the body. I think someone must have seen it and called it this morning because when we left, I took picture. Okay, what happened? And I don't know, I think maybe he suffocated, fell asleep maybe, I don't know. Because that's last why, night I yeah. came home late, like almost 3 a.m. Uh-huh. When we came, I saw the car was on, so I'm like, okay, maybe this person's leaving, I can take the parking spot. Okay. I'm there, I'm waiting behind, I'm like 5 minutes, I'm like, where's this person? I don't think they're moving. I'm like, I'll just go find out elsewhere. And then But there's someone inside the car. that Did I you was notice? looking, but there was nobody. Maybe his seat was inclined and he was sleeping like that. Oh, I don't shoot. know. Okay. You What's died your just plan? like that. You have baon, mommy? Yeah, I have the barbecue and I'm gonna make the salad. I said, hey, 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 beautiful, hey. Ang oras ay alas 6, 10:35. May magpapakain dito kaya makikikain ulit tayo, syempre. Dahil mahilig tayo sa libre, let's celebrate. Dahil siya yung manglilibre. Ha? Dahil ikaw yung manglilibre. Paano nangyaring hindi ko alam yata yan? Ganun talaga. Ang bigla, surprise? Yeah. Wow, ah. Sweet, ah. Ay, isang surprise, ah. Madaming tao. Na-late kami ng punta. Kaya wala ng table. So, mag-aantay kami ngayon ng mababakante. 10, something like that. Mark, shoutout sa iyo. Ito yung aming Cantonese chow mein, no? Mahmoud. She posted a picture of her, okay? She's going to a wedding. Yeah, so like everybody's like, Promise only what you can deliver. she's like, Promise only what you can deliver. Yeah? What? you can be trusted to keep a secret. Okay. That's kind of crazy. Someone has complimented you because you're absent? Malastek. Nakagulat naman. Akala ko madilim na, maliwanag pa. Ang oras ay 8:25. Hindi kasi maganda yung panahon. Kita nyo, nag-uulan, no? Basa pa yung basa yung kapaligiran. Nag-take out tayo mga tre, no? Papayag ba tayo walang take out? Pag nilibre tayo, kailangan mag-take out tayo. Malastek. Good morning. Monday. Kailangan namin pantayin yan. Dahil may ilalagay kami ritong parang Teresa. Parang malambot, no? Pero hindi. May mga ugat-ugat eh. Parang malambot. Ilan ko po, pagkabigat, pagkadami, kailangan dapat namin ng mas marami pa, pero binawasan na namin kasi napakabigat. Eto, crush stone, ilalagay sa ilalim nung parang hollow blocks na yun na malapad. Tapos itong stone, ilalagay sa pagitan. Makikita nyo yan mga dre, pakita ko sa inyo pag buo na. Kulang pa ako ng 3. Ayun lang. Oh gosh. Bali yung likod. Bali yung panganyod. Walastek. Haray ko. Ay, ilalatag na lang namin niya.
Okay, not now. Yun, good morning sa inyo mga Dre, no? Sa araw na to ako lang mag-isa kasi kahapon kakapasok lang namin. Tapos siguro mga 6:30 kami nagsisimula eh. Mga pasado alas 7. Tumawag sa akin si Rainiel. Na ano raw siya, nadulas daw siya sa hagdan. Eh di grabe ang kaba ko, no. Tapos halos patakbo ko pumunta sa kanya kasi nasa labas ako. Siya nasa loob ng building. Patakbo ko pumunta sa kanya tapos nakita ko siya nakaupo sa may ilalim ng hagdan sa floor. Ang una kong tanong sa kanya is kung nararamdaman niya ba. Kasi hindi siya makatayo. Akala ko nagbalian na naman siya ng buto. Kasi last time na na-aksidente siya during winter, nadulas siya tapos nabali niya yung braso niya na kinailangang operahan. Ayun, kaya ganun katindi yung kaba ko kahapon kasi akala ko baka nabali yung buto. Buti na lang kumbaga natapilok lang siya. At saka nung natapilok siya, nasa huling step siya ng hagdan. Kaya nga sabi ko, anong tumama sa'yo? Kumbaga baka bukod doon may ibang na kumbaga nasaktan, di ba? Hawa ng Diyos yun, natapilok lang. Kaya ngayon hindi siya nakapasok dahil namamaga yung paa niya. Ingat, no? Kumbaga hindi ko may paliwanag kung anong pakiramdam eh. Progress. Second day. Ito na po yung progress namin. Nalagay na namin yung paglalagyan ng aming pergola. At ito ang aming i-assemble. Yan. Medyo marami yung hardware. Mga screws and bolts and nuts. Ito yung kalalabasan niya. Ayan siya. Yan. AC. We gotta put some AC and some bed. When I eat my lunch in the gym every single day. So Hey, there's no food in the gym. well, back in the day there was. I used the microwave and sit in this guy's office, carving as fast as possible. Konti na lang. No, not good Hey, plus. it's good. We're like Nasa bubong na kami. Pamakuan ng bubong. At gumaganda na ang kalalabasan. Kulang-kulang 2,000 pala yung bili rito, no? Yun ang sabi sa akin. Cedar. Medyo magaang yung kahoy. Pero I think pag nalagay yung bubong mas magiging mas magiging sturdy na siya. Uuwi na sana ako. I mean magdadrive din sana ako. Pero syempre pakita ko sa inyo itong ginagawa. Update. Medyo patapos na sana, kaya lang hindi ko maintindihan ba't tumatabingi kami. Dapat yung yero namin nakaano lang sa Raptor kumbaga sakto lang. Pero habang dumudulo umuusli na yung yero, lampas na sa kahoy. Kaya sabi ko kakalasin namin bukas. Okay lang sana kung ganito lang konti lang Pero dito halos kalahating inches na eh. Bukas kakalasin namin yan. Hindi ko alam kung may problema kami sa square or what. Pero sabagay maliit na bagay lang. So yun. Konti na lang yan mga Dre, no? Uy, ayos lang. Ba't nandito ka? Sir, meron akong turon na 6 na piraso lang. Tsaka yung papaitan. Mali. isang order lang sinapay. Oo, sir. Ano pa kuya? Ayan lang po. Tsaka ito pa lang mali.
Mahitig pa yan, ha? Okay. Bumili tayo ng ano, papaitan, tapos sa turon, tsaka mani. Ayos, taray ko. Siguro kaya hindi gumagaling tong pilay ko. Ano na eh, 2 buwan na mahigit eh. Masakit na, masakit pa rin eh. Masakit pa rin dito ko. Ito. Mismo rito, yung may buto rito. Di ko alam kung ano eh, parang ligaments yung masakit. Yung litid. Kasi dati, sumakit na to dati. Siguro mga 3 years or 4 years ago. Ang tagal din bago gumaling nung nasa plaza pa ako. Problema ko rin to. Pagkatapos, nawala siya. Tapos nung nag-diet ako, nag-meat diet ako, dati nawala siya, pero hindi pa rin ako makapag-push up. Pagkatapos nung nag-diet ako, totally nawala siya. Nagagawa ko na mag-push up. Kumbaga, nagagawa ko na tong talagang sobrang ganito. Yung ganyan, no, yung walang sakit. Ngayon, sobrang sakit. May position na masakit. Minsan, yung pag nagagalaw mo yung thumb mo sa alanganing angulo, sobrang sakit. Napapaano ka, mapapaganong ka. Mapapangiwi. Ayaw mawala. Wala, stick ko. Ano ba itong mga dre? May ganito ba kayo? Yung ganyan, no? Sobrang sakit niyan pag Tapos lalo pag ginaganon mo. Tapos pag nakaganon, tapos mo, ang sakit. Kala ko dati, carpal eh. Hindi naman. But anyway, inaantay ko lang gumaling ng kusa katulad dati. Mawala lang ng kusa niya. Dati naiisip ko magmekaniko eh. Tapos, ang problema ko naman is talagang yung parang nagsasakitan yung mga buto-buto ko. Ganon. So, sabi ko parang imposibleng magkaroon ako ng trabaho na masyadong gamit yung kamay. Kasi nga, baka hindi ko naman pakinabangan, di ba? Dahil sobrang pagod. Kaya, parang hindi natuloy yun. Bata pa ako noon, no? Mga parang 5 years ago. Imagine ka ako, kung iedad pa ako ng 60, kung ngayon pa lang, bata pa lang ako, nagsasakitan na yung sugpungan ng buto ko, paano pa? Pag naging 55 or 60 na ako, di ba, baka hindi na ako makalakad. Hopefully, hindi mangyari sa atin yun. Kaya talaga dapat mag-iingat sa pagkain eh. Ang gusto ko lang iwasan talaga is mga dre, no? Is yung carbohydrates saka tsaka sugar. Yun lang naman. Oh lala. Thank you. Nakaharang kasi yung mga basurahan. Basta lang ibinalandra. Konting takbo lang, hingal na agad ako, di ba? Dati, anong tawag dito? Ang sabi, hindi ko na kailangan mag-exercise kasi lakad naman ako ng lakad sa trabaho, di ba? Kumbaga, mabigat yung mga tinatrabaho ko, yung ginagawa ko, buhat ako ng buhat. So, hindi ko na kailangan mag-exercise. Pero hindi pala. Kasi iba talaga yung exercise. Iba yung trabaho. Iba yung yung tension na nabibigay sa katawan. You know, I was surprised that they are charging you that much and when I was asking them how long. Good morning guys. Huwebes, malamig-lamig. Magwi-winter na yata, Malastek. Hindi pa masyado nagsasummer eh. Ang lamig na sa umaga. Ano nangyayari? Nakakaba. Baka tapos na yung namin Patapos na yung aming winter Patapos na yung aming summer
So 3 days na po hindi nakakapasok si Rain dahil sa nung natapilok nga siya sa hagdanan sa trabaho. At yun, hopefully makapasok na siya soon. Kung sakali man po na mangyari sa inyo na let's say maaksidente kayo, huwag naman sana sa trabaho at kinakailangan yung lumiban sa pagpasok dahil nga sa aksidente, pwede po kayo mag-file sa NCSST nang sa ganun po ma-compensate kayo, mabayaran yung mga araw na hindi nyo pagpasok. Kaya lang syempre matrabaho yon, kailangan nyo magpa-medical. Tapos syempre dapat na i-report nyo rin yun sa mga employer nyo. Ayun po sa pagkakabasa ko, ano yun kumbaga regardless kung contractual kayo or kung kakasimula nyo lang, covered pa rin kayo. Kung may mga nakaranas na po dyan, pwede po bang pa-comment para alam po. Alas 6 ng umaga pala mga dreno. Breakfast. Bango, nako. Sabi ko mamaya ako nakakainin, bumili ako ng almusal. Sana mamaya na ako kakain, mga anong oras, mga alas 8 siguro. Kaya lang, ang bango kasi. Saka di ba? Kumbaga mas masarap habang mainit, grilled cheese. Excuse me, na may bacon. Natapos na pala namin to kahapon pa. Ano na ngayon Webes na ngayon mga dreno. Ito natapos namin to kahapon pa. Maganda naman yung yung kinalabasan niya. At saka kumbaga tama yung pagkaano na ito. Itong nagpaganda marumi lang pero nagpaganda Kaya lang mahal talaga to. Nasa kulang 2,000 yan mga dreno. Hindi rin ako magtitiwala na sumampa ka dyan sa bubong. Parang, I don't know, parang hindi siya ganun katibay, I think. Kasi eto, sobrang magaang to halos palo china na Pero ano yan mga dreno, cedar. Maganda siya. So sa halagang, I think, magkano ginastos namin dito? Parang, etong graba, $5 isa So kumuha kami niyan ng, parang nasa, 15 peraso. Tapos yung buhangin na nasa ilalim niyan is $5 din. Kumuha kami ng mga 20 peraso. Tapos eto $5 din yata to. 12 feet to mga dreno. 12 feet yung haba. Tapos 6 feet yung lapad. So I think gagastos ka rin ng mga kung bibili ka nito, parang mga 3,000 rin. Pero kung ikaw gagawa nung pergola, malaki matitipid mo. Hello my friend, can I order 1 large special? 1 large special? Yeah, and fried spring roll. How many you want? 2 pieces only. 2 pieces. Okay. Yeah, I'll make it 4 pieces. 4 pieces, right? Yeah. Okay. Okay, thank you. 1 large and 4 pieces fried roll. Yes. Okay, give me 10 minutes, please. Okay, sure. Bye. Thank you, bye. Tapos po, Meron pong turon? magluluto pa lang po. It's 30 minutes. Okay. Sige po, salamat. Huwag na tayo magbayad ng parking. Kunin na natin yung ating in-order. You need fork and spoon? No. Uwian na. Huwebes. Isang araw na lang mga dreno. Yung pagod ko parang parang Sabado na. Kulang lang siguro ako talaga sa exercise. Dapat habang nagkakaedad ka, mas nagiging active ka pa diba? Iba talaga yung iba yung trabaho kaysa sa exercise. Pag sa trabaho parang ang tagal ko makarecover